Isang panibagong araw nga pala sa ating lahat mga kaprobinsyano. Ngayon nga pala, ito kasuhin ko muna yung pagtatanim nitong bayong na kung saan itatanim natin doon sa kaduktong naming lote. Marami pa kasi tayong planong gawin dito mga kaprobinsyano. Pero sa ngayon, ito munang pagtatanim ng bayog ang ating aasikasuhin. Mabilis lang din naman itong mabuhay mga kaprobinsyano. Ang kain naman nga sa itatanim natin na ito ay marami po siyang pwedeng paggamitan. Katulad nga sa paggawa ng kulungan ng ating mga hayop, pati na rin sa paggawa ng kubo at bakod. Bigla ko ang naalala mga kaprobinsyano, nagpatayo nga pala kami ng bahay ni Boss Commander. Yung tanim kong bayog noon ay nakatulong sa pagle-layout ng pinapatayo naming bahay. Medyo nakatipid nga kami sa kahoy noon mga kaprobinsyano. Mahigit 10 piraso nga rin yung nabuhay kong bayog noon. Kaso nga lang nung maubos namin yung mga puno namatay din. Tag-araw kasi noon mga kaprobinsyano. Kaya siguro nagtampo. Pagkatapos nga nating magtanim mga kaprobinsyano, ito tinalian na nga rin natin ng itim na plastic. Pananda nga lang natin na may tanim na puno. Bali hanggang dito nga pala sa pader na ito yung aming lote. Pag tag-ulan nga mga kaprobinsyano, nai-stakan nito ng tubig dahil masyado nga mababa at patambakin pa. At pagkatapos ko maitanim yung mga sanga ng bayog, umuwi na rin ako sa bahay mga kaprobinsyano dahil sa mga oras nga na ito tanghali na at kailangan na naman nating magluto ng ating magiging pananghalian. At dahil meron nga palang binigay na fresh na patola kanina yung aming tito, ito na lang ang naisip kong lutuin mga kaprobinsyano. Tapos pinuntahan ko nga itong nag-iisa na lang na bunga ng tanim nating kalabasa. Halos na alis na nga yung kanyang tangkay mga kaprobinsyano. Hindi ko kasi naharap lutuin nung nakaraang buwan, kaya talagang naalis na rin sa tangkay. Tapos nanguha na nga rin pala ako mga kaprobinsyano nitong talbos at bulaklak ng kalabasa na siya nga nating isasama dito sa ating lulutuing ulam. At dahil gulay nga yung ating lulutuin, ito at paparisan natin ng fresh na tilapia. Dito nga sa patola mga kaprobinsyano, marami nga rin ang pwedeng gawing luto. Pwede nga itong igisa, lagyan lang ng sardinas, goods na. Tapos ang isa pa nga sa masarap gawing luto dito, yung igigisa tapos lalagyan ng miswa. Akala ko nga kanina mga kaprobinsyano, itong napitas nating kalabasa bulok na. Mabuti na nga lang mga kaprobinsyano yung labas lang pala yung tinamaan at itong loob goods na goods pa. At dito nga rin sa kalabasa mga kaprobinsyano marami ding pwedeng gawing luto. Pwede nga itong isama sa pinakbet, bulang lang, at dahil magulang na nga itong kalabasa, ang mas masarap ng gawin dito yung okoy. At kung minsan nga ginagawa rin naming Shanghai. Nakakatuwa nga yung tanim nating kalabasa mga kaprobinsyano. Hindi nga siya nauubusan ng talbos at bulaklak. At nung maigay ako na nga yung ating lulutuin, ito at agad-agad na nga tayong nagprito nitong talapia. Isa nga sa pinaplano kong gawin mga kaprobinsyano, kapag nagkaroon na ng tambak yung kaduktong naming lote, gagawin natin na mini farm na kung saan nga doon namin ilalagay lahat ng aming mga alagang hayop. At kapag tag-ulan kasi dito sa amin mga kaprobinsyano talagang grabe yung putik. Kaya kung magkakaroon nga ng tambak yung dulo doon na sila pupwesto. Bale ang gagawing luto nga pala natin sa gulay walang iba kung hindi inabraw, na kung saan nga nilaga lang at nilagyan ng bagoong. Naalala ko tuloy mga kaprobinsyano nung bata pa ako, siya yung niluluto ng namayapa kong ama. Sa kanya yata ako nagmana ng hilig sa gulay. Sandali lang naman itong lutuin mga kaprobinsyano. Kapag nakulo na nga ng maganda-ganda yan, ito't huli nga nating ilalagay itong bulaklak ng kalabasa na kung saan nga isang kulo lang goods na. At pagkalipas nga lang ng ilang minutong pagkulo, tara tikman muna natin mga kaprobinsyano. Yun! Tikman natin mga kaprobinsyano itong ating na-brown na kalabasa na may patola. Sarap. Manamis-namis. Okay na mga kaprobinsya? Goods na. Yung mga ganitong lutuin nga mga kaprobinsyano hindi nawawala sa loob ng isang linggo. Panigurado nga mapapalaban din yung isang kalderong kanin Ayun ready na yung ating pananghalian. Abay naka-plating pa ng bahagya with pampaganang sausawan. Para pagsamahan nyo na po akong mananghalian mga kaprobinsyano. Nakaluto na rin tayo sa wakas. Solo flight lang po muna natin ngayon. At yung aking prinsesa naihatid ko na po sa school. Pinauna ko na kumain kanina. Ito't solo lang natin ngayon. Talaga nung ito masarap mga kaprobinsyano yung sabaw ng sabraw. Siyempre partner ng itong talapia. Kaya ako inabraw mga kaprobinsyano dahil yung patola natin kapipitas lang kanina, binigay nung aming uncle. Ito sarap to patola. Tapos itong yung kalabasa manamis-namis na siya. Matamis yung kalabasa mga kaprobinsyano gawa nung magulang na. Pag inabraw mo siya matamis, lasang-lasa mo yung tamis niya. Siyempre meron din tayo pampaganang sausawan mga kaprobinsyano. Bagong kalamansi na may sili. Nag-aaway yung peking duck mga kaprobinsyano. Kaya tinatawalan ng aking aso na si Jimbo. Lagyan natin ng sili mga kaprobinsyano. Bagoong patola init.
Maluluto lang kasi mga kaprobinsya. Ulit. Iba talaga yung kwet. Solid mga kaprobinsya. Ang kalabasa mga kaprobinsya. Tamis. Matamis na itong kalabasa natin. Magulang na kasi. Magulang na. Bulak lang. Siyempre nito natin talapia. Sausaw natin. Sili. Sili. Talbos ng kalabasa at bulak lang. Abe talaga nga namang pagkabisa ng ating ulam pananghalian. Malaking tulong din talaga mga kaprobinsyano kapag may tanim tayong mga gulay sa bakuran. Medyo nakakatipid ka na sa pang-ulam at syempre masustansya pa. O paano ba yun mga kaprobinsyano? Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!